Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence na ko nabuking ang kalunos-lunos na sinapit ng Tacloban sa kamay ni Martin Romualdez. Taga Tacloban nagsalita na grabe pala doon, no? Si Martin Romualdez namumudmod ng ayuda sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, pero sa Tacloban, ito pala ang kalunos-lunos na nangyari. Ito pala ang nangyari sa mga tao doon. Sigaw ito ng isang taga-Tacloban, ha? And I'm sure, hindi lang itong taga-Tacloban na ito ang sumisigaw ng progress. Progress ba? Progress. Sa Bisaya pa. Pero parang hindi nakikinig si Martin Romualdez. Parang iba ang plano ni Martin Romualdez. Kasi Martin Romualdez takot yang tumakbong senador. Kaya ang gagawin niya, kasi baka wala siyang kontra sa election sa 1st District ng Leyte, doon na lang siya. Clear na siyang mananalo kung wala talagang malakas na kontra doon pagiging congressman. Until 2028, siya pa rin ang House Speaker. Di ba mga kabibig? Kaya nga, hinay-hinay na binuksan ng mga vlogger, ng mga taong taga-Tacloban, ang totoong buhay nila doon. Shinare ng isang vlogger kung ano ba ang meron sa Tacloban, kung meron talagang nagawa ang isang Martin Romualdez. Ay, grabe ito kabibig. Ay, na-shock ako. Oo, akala ko progresibo ang Tacloban kasi House Speaker ang nandun. Pero iba pala ang nangyari, kabibig. Naku, panoorin nyo itong video na ito, kabibig, ha? Talagang masyashock kayo na ito pala ang Tacloban. Naku, pati market nila ang dumi. O, ito kabibig, ha? Panoorin natin. Galit at sukang-suka na talaga ang taga Leyte kay Romualdez dahil kung makapamigay daw at makapamudmod ng ayuda sa ibang lugar, akala mo ang baluarte niya ay umunlad na at umasenso na siyang dapat niyang inuunang paunlarin, palaguin at pagandahin. Kaya So, hindi pala nagawa ni Romualdez yung pagandahin, paunlarin ang kanyang baluarte. By the way, ang video na ito ay galing kay, sino ba ito vlog ito ni Robin Sweet Channel. O, panoorin nyo, subscribe nyo po siya. Okay, let's continue mga kabibig. at sa videong ibinahagi mismo ng kababayan ni Martin Romualdez sa Tacloban ay dito kitang-kita kung gaano kabaho, gaano kadumi ang public market ng Tacloban. Kitang-kita mong tila hindi Uy, ito ba yung public market ng Tacloban? Uy, hala, my goodness. Anong nangyari? Anong ginawa ng LGU dyan? Di ba yung mga congressman may mga proyekto sila? Saan ba dinala ang pera ng taong bayan ni Martin? Di ba, magkano ba ang pera ng taong bayan ni Martin na pwedeng ilagay dyan? Wala man lang progress ito. Ala, grabe. Nice. Tila na pag-iiwanan at kung ikukumpara natin sa ibang mga public markets sa iba't ibang lugar, malayong malayo ito kung titingnan mo at ipagkukumpara sa iba. Totoo Nakita talaga. niyo ba mga kasweet kung gaano pagmasdan ay tila mabaho at ganoon din tila kadumi. Romualdez, napakarami mong pondo, napakarami yung ipinamamahagi at ipinamumudmod. Di ba sabi ni VP Sara, si Martin Romualdez and Zaldico talaga ang may hawak ng budget. Di ba? Tapos ito lang ang makukuha ng mga taga-Tacloban. Kung ako ang taga-Leyte, no, magre-react talaga ako. Pero depende talaga sa kanila kung may boses ba sila sa mga Romualdez. Pero kung wala silang boses, tahimik lang sila, kontento sila sa ganitong bagay, nga parang napaka-old, ano ba? Na ayuda at cash. Pero itong sarili mong baluarte, abay tila na pag-iiwanan. Simpleng public market pa lang yan, ha? At ang video na ito ay galing kay Waray Laban Facebook page. Waray Panoorin Laban. natin ang kanyang pagsisiwalat. Yan, ang dugyot at win more projects and get paid faster.
Yun ang sabi ni Waray, dugyot daw mga kabibig ito. Market ng Tacloban. Yan mga idol ha. Yan ang ganda ng public market. Tignan mo naman. Ah, ah. Ang public market ng Tacloban na mabaho. Diba? Tignan mo nung ganda, no? Ito, yung city ng Tacloban. Ito yung public market. Napakaganda, di ba mga idol? Tignan mo, oh. Oh. Sko, nangangamoy hanggang dito sa loob ng bus. Ang baho. Ayan, di ba mga idol? Apakaganda. Apakadugyot ng public market. Ba't hindi mo matan dito? Grabe, walang asenso sa Tacloban. House speaker, Ada kayo, ha? to parking. Diretso. Ayan o, di ba? Ang ganda, idol. Hala, oh my God. City ng Tacloban Public Market City ang na Tacloban. madumi. Ganito? Mabaho. City pa yan, ha? Ayan o. Baluhin kasi doon sa ano eh. Hala. Yan kabibig. Ito ha. Ito ha. I-share ko sa inyo kung gaano kaganda ang Davao Public Market. Oh. Diba? Oh, tinanong ha. Sino ba yun? Si Pulong. Kongresista yan. Ano bang nagawa ni Pulong sa Davao? Oh, ito. Ito ang nagawa ni Pulong sa Davao. Ang ganda. Tatak Duterte to. Oy, inyo kabibig. O, tingnan nyo. Oh. Yaw. One of the cleanest and modern public market in the Philippines. Agdao Public Market, Davao City. Wow, ang ganda. May, escalator? Elevator? Uy, running elevator ba yan? Ang yaman. Ang linis. Where it began. Tingnan yung kabibig, ang ganda, ang laki. May nakita ka ba dyan na madumi? Wala talaga kabibig, di ba? Walang madumi dyan. Pero sa Tacloban, grabe ang dumi. As in, masabi mo talaga na nasaan ang pera ng taong bayan? Saan napunta ang pondo ng taong bayan? Wala ang linis talaga kabibig, oy. Grabe ang ganda. Di ba natingnan nyo kanina kabibig? Oh, yan, oh. Pagpasok mo lang dyan, oh. Wow! Ay, palakpakan natin. Palakpakan natin ang may disiplina talaga ang mga tao sa Davao. Wow! Ito, tiles pa yan, ha? Oh. Hindi ako mahihiyang bibili dyan. Hindi ako, mag-inarte. Kasi ang lilinis-linis dyan. Feel ko talaga, may elevator. Uy, in fairness, ang linis ng toilet. Hala ka. Ito ba yun? Naku po, kaya naman dyan. Speaker, tingnan mo yung mga, ang Davao, Agdao Public Market, public market yan, ha? Grabe, palakpakan naman dyan. I-share nyo kabibig, para masampal ito. Masampal sa mga taong hininiwala na ganito ang klaseng gobyerno, ang klaseng proyekto ng mga Duterte. Ang linis. Grabe. Uy, grabe naman yun. Nakakahiya naman dyan. Ito talaga ang nagsasabi na yung pondo para sa taong bayan na gamit ng husto, na enjoy ng taong bayan. Hindi lang puro pa epal, yung mga ganun ba, 5,000 cash, yung 5 kilong bigas, hanggang doon lang pala ang kaya ni Romualdez at yung mga ibang kongresista. Pero, wow, si Pulong sabi ni Migs Nograles, nag-attend ba si Pulong ng mga house hearing? Tingnan mo Migs, hindi nga nag-attend si Pulong ng house hearing, pero tingnan mo ang proyekto. Ang linis ng Agdao, public market. Oo, mga kabibig. Panood nyo naman sa video dyan. Hindi naman kayo bulag. Diba? Hindi kayo bulag, hindi kayo pipi, at hindi rin kayo bingi. Alam nyo kung ano ang nangyari dyan. Wow! Kumpara naman
Oh, balikan natin ha. Balikan natin yung yung public market. Yung public market sa Tacloban. Ang ganda. At walang kapares ang kalinisan doon. Sana ma-realize ng tao na Ay galing kay Waray Laban Facebook page. Panoorin natin ang kanyang pagsisiwala. tingnan nyo. Yan, ang dugyot at mabahong public market ng Tacloban. Tingnan nyo. Diba? Yan mga idol ha. Kumpara doon. Yan ang ganda ng Davao. public market. Tignan mo naman. Ang public market ng Tacloban na mabaho. Tacloban Diba? Tignan mo ang ganda, no? supermarket. Ito, yung city ng Tacloban. Ito yung public market. Napakaganda, di ba mga idol? Tignan mo, oh. Oh. Sko, nangangamoy hanggang dito sa loob ng bus. Ang baho. Ayan, di ba mga... Tingnan yung kabibig, oh. Nakita yun naman, no? Hindi naman kayo bulag, di ba? Ay, nako. Grabe. I was so shocked. Yun pala ang legasiya ni Martin Romualdez. Oh, pang last term ito ni Martin Romualdez, no? Re-electionist kasi Martin Romualdez. Ang tanong, ano ba ang nagawang proyekto ni Martin Romualdez sa Tacloban, sa Leyte, First District? 'Di ba? Ano kaya, no? Ewan ko, Kapibig. Parang, lang siya, busy siya sa pagiging House Speaker, eh. Busy siya sa kanyang Philippine tour ng pamimigay ng ayuda. Philippine tour ng pamimigay ng ayuda. Meron palang gano'n, no? Philippine tour, pamimigay ng ayuda. Tinawag nga siyang Mr. Rice. Ikaw na ba si Mr. Rice? Alerke, ay, Mr. Rice pala si Martin Romualdez. Ay, nako. So, ito, iboboto nyo ba si Martin Romualdez? Kayo na kabibig. Kayo na, kung kayo ang taga-Tacloban, iboboto nyo ba si Martin Romualdez? O, ito. Nood tayo. Ginoo ka! Diyos ka! Sus, yung pagmumukha nito. Hey! Basahin natin. Just in, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez files his COC before the Comelec Provincial Office in Tacloban, Leyte. Romualdez is seeking re-election as Leyte 1st District Representative. Whoa! Ay! Mga kababayan kong taga Leyte, patikimin nyo naman to. Papanalunin nyo pa ba to? Ano ba ang pagbabagong nangyari sa Leyte? Tama. Ay, nako sana. Meron Sana bang pagbabago matuto sa na Leyte? at magising na ang mga kababayan natin na nasa Leyte. Gising-gising po. Kung wala kayong nararamdaman na pagbabago dyan, di ba? Ilang dekada na yan sila na nakapwesto dyan sa Leyte. Siguro naman, it's about time, gumising tayo, gising-gising. Oo. No? Kasi imaginein mo kung paano niya pinagtitripan ang buong Pilipinas. Tapos ngayon, gagawin niya kayong stepping stone. Kasi feeling ko sa 2028, talagang may plano tong tumakbo as presidente eh. Ginoo ka! Diyos ka! Sus, yung pagmumukha nito. So, yun lang po mga kabibigang ating latest lebak-lebak for the day. Ano sa palagay nyo? Natatawa lang ako ba na marami talagang mga Pilipino ang ayaw kay Martin Romualdez. Oo, mga kabibig. At alam nyo ba kung ano ang mga reaction ng mga netizen? Kung sana merong kakalaban kay Martin Romualdez na malakas para matalo siya. Oh. Sino kaya ang lalaban kay Martin Romualdez? 'Di ba? Baka ang mga tao doon takot kay Martin Romualdez. Naku kabibig, kung takot ang mga politikong lumaban kay Martin Romualdez, so mananalo pa rin si Martin Romualdez. 'Di ba? Mananalo pa rin si Martin Romualdez. Sabi ni isa nila, sana magkaisang taga-Tacloban na wag iboto si Romualdez para matalo at matanggal siya sa pagka-speaker at sa Congress at hindi na niya mahawakan ang pera ng bayan. Kung sino man ang tatakbong pagka-congressman sa 1st District of Leyte na kakalaban sa taong ito, huwag kang mangamba at matakot. Kasama mo ang Diyos at mananalo ka.
para sa ikabubuti ng Leyte at tunay na pagbabago. Gising na Leyte. Taga Leyte ako pero ayaw namin kay Martin Romualdez. Mapaganda ang Tacloban, Leyte at kalapit na bayan ng Samar. Grabe ang sama ng kalsada dyan. Tapos pupunta siya sa Mindanao, mabigay kuno ng tulong na mas marami na ihirap sa baluarte niya kumpara sa Tacloban, Leyte at Samar. Naku po. Try to compare 1st District of Leyte under Martin Romualdez and 4th District of Leyte under Congressman Richard Gomez. See the big difference. Hay nako, di ako taga Leyte pero ikakampanya ko yang wag iboto. Maawa kayo sa mga anak nyo. Walang kinabukasan dahil uubusin niya ang kaba ng bayan. Masyado siyang buaya. Kaya wag na siyang panalunin. Di na yan mananalo sa rin ng lugar niya. Ang bantayan natin, paano nila manipulahin ang eleksyon. Baka hawak na nila sa liig. For sure, mananalo yan. Dulot na matinding kaba dahil sa ngud-ngud. Dito natin malalaman ang totoong tapang at katapatan ng mga taga-Tacloban. Malalaman din natin kung ano ang mahalaga sa kanila. Kung hindi sila maging tapat kung ano ang dapat. Double Yolanda will come to the city. And yun ang pinakamatindi. Huwag naman pong ganun ha. Huwag naman pong yung Double Yolanda. Maawa naman tayo dyan sa mga taga-Tacloban. Diba? Lods, manalo pa rin yan sa Leyte. Wala naman siyang kalaban na malakas. Magmodmod lang ang pera doon. Madami niyang nakawat sa Congress. Uy, please lang taga Leyte, wag na kayo magpabudol. 'Di ba? Umuwi po ako noong 2018 na Ormoc, dumaan po yung sinakyan namin sa Tacloban. Parang wala kaming nakita na maganda at malaking pagbabago. Mabuti pa ang Ormoc, ang laki ng improvement. Yung papunta sa bukid namin, simentado ang kalsada. Pwede kang magmotor paakit sa bundok. Dati ang hirap pumunta pero ngayon madali. Salamat kay Ma'am Lucy Torres, Richard Gomez. Maganda na ang Ormoc. O, tingnan mo ha, maganda na ang Ormoc. 'Di ba? Maganda ang Ormoc. VP Sara, di ba nagpunta sa Leyte? Oh, nagpunta sa Leyte at na-discover ni VP Sara na lubak-lubak ang daan. Di ba? Sabi ni VP Sara, sino ba dito? Ano nangyari? Ba't ganito yung daan? VP Sara, mga ganun mga kabibig, di ba? Ay, nako. Ginoo ko. Ay, sana ang taga Leyte, magising na ba? Magising na sila na wag sanang iboto, di ba? Wag sanang iboto. Ay, nako. Sana makita ng tao ba? Maramdaman ng taga Leyte na parang yatang iba na talaga ang mangyayari sa lugar natin kung hindi ito kung mananalo pa rin ito. 'Di ba mga kabibig? So yun lang ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.